karugtong ng Ebanghelyo kahapon, kagabi, sapagkat ito ay nagpapatunay na si Maria ay patuloy na tumutugon sa panawagan ng Diyos. Yung pagiging responsable niya sa pag-oo, dahil hanggang sa pagdanaw niya kay Elizabeth, patuloy siyang tumutugon sa Diyos. At bakit? At bakit siya patuloy na tumutugon sa Diyos? Dahil sa pagdanaw niya kay Elizabeth, maglilingkod siya at magbibigay ng kagalakan sa kanyang pinsan na dadalawin. At marahil, sa pagdanaw na ito, ang itinuturo sa atin ay maging daluyan din ng ikaliligaya ng iba. Maging daluyan din tayo ng maging pag-asa tayo sa iba. Kaya naman, sa pagdanaw ni Maria kay Elizabeth, hindi pagmamayabang ang kanyang pinunta sa pinsan niya. Kasi pwede siyang magyabang. Pwedeng magyabang si Maria. Yang nasa sinapupunan mo, ordinaryong tao lang yan. Itong ipinagdadala ko ay anak ng tataas-taasan. Wala yan, walang sinabi yan sa magiging anak ko. Kilalanin mo ako. Ako ang ina ng Diyos. Hindi ganun ang narinig natin kay Maria. Ang narinig natin kay Maria ay ang pagbati lamang. Ngunit ang mas maraming sinabi ay ang kanyang dinalaw, si Elizabeth. Sino ako para dalawin ang ina ng aking Panginoon? Dahil nung marinig ko lamang ang bati, ang iyong bati, naggalagalaw sa sigla at saya ang sanggol sa aking sinapupunan. At sino yung sanggol sa sinapupunan ni Elizabeth? Si Juan Bautista, na magiging tagapaghanda sa daraanan ng anak ni Maria, ni Jesus. Kaya pwede sana magyabang talaga si Maria, tagapaghanda magiging anak mo. Ano lang yan? Tagapaghanda lang ng daan ng aking anak. At ganun tayo, kapag dumadalaw, gusto natin, meron tayong matihatid na magandang kwento sa ating dadalawin. Kaya kapag walang magandang nangyayari sa ating buhay at wala tayong maipagyayabang, minsan tayo na natin dalawin yung makilala natin. Dahil walang maipagyayabang. Iba si Maria. Sabi dito, tumigil pa si Maria ng ilang mga araw. Bakit? Para yung mga nagampanan sana ni Elizabeth, dahil ka nagdadala ng tao, siya na yung gagawa. Si Maria na ang gaganap. Mas bata po kasi si Maria kaysa kay Elizabeth. Yung mga gawain sa bahay na hindi pwedeng gawin na nagdadala ng tao, si Maria na ang gagawa kahit nagdadala ng tao din si Maria. At talagang bigaya at pag-asa ang hatid ng kanyang pagdalaw sa pinsan niya si Elizabeth. Tayo po, mga Pilipino, kagaya na ulit po kanina, kapag tayo ay mayroong bisita, hindi tayo mapakali. Todo linis ng bahay, putput ng banyo, paghahanap na pupunta sa palengke, ipiliin ang pinakamasarap na mailuluto para sa bisita at paglilingkuran ng mahusay ang darating na bisita. Bisita yung pinaglilingkuran. Ganyan tayong mga Pilipino. Pero sa kwento ni Maria, yung bisita ang naglingkod. Hindi yung dinalaw ang naghanda, kundi yung bisita ang naglingkod. Ngayon kung dating nakapaskuhan, magandang dumalaw din tayo. Bumisita din tayo. Hanggang sa mga natin sa bigyan na natin makita. Tungkol sa mga kaibigan natin, maganda na natin hindi nakakausap. Maganda din bumisita doon sa mga taong walang pag-asa. Kahit na wala kang libig,
Kahit na wala kang dala, material man o regalo sa iyong dadalahin, ang pinakamaganda mong maireregalo ay ang iyong presensya, ang iyong sarili. Bakit? Dahil minsan, doon sa mga taong dadalawin mo, kailangan lang naman nila may makikinig sa kanilang pinagdaraanan sa buhay, sa kanilang mga hinaing, mga problema, sa iyong pagdalaw, yun ang pakikinggan mo. At napakalaking bahagi na nun para sa kanila at mag-ahatid na lagi ng bigaya sa kanila. Hindi naman kailangan may pinibigay palagi kapag ikaw yung dumalaw. Ngayong Pasko, gusto yung mga family reunion, magkikita kayo. It is a good opportunity to gather. Pagkakwentuhan, dumalaw kung kanino magdadalaw, at maging presensya ng kaligayahan para sa inyong mga mahal sa buhay. And that is the best gift na maibibigay mo sa kanila. Yan ang kwento ni Maria. Ang pagdalaw niya ay nagdulot ng kaligayahan. Patuloy siyang nagdulot sa pagdalaw sa kanyang isa. At kayo rin, kapag kayo lumalaw, habang nawang ibig, kayo nagdulot na rin kapag nakuha niyong makinig sa kwento ng inyong mga daan.